retrospect on hindsight now, P, hindi ko pinagpapasalamatan ko yon na minahal ako ng mami ko ng sobra-sobra. Even at times, parang masyado ng... Parang feeling ko nung araw, suffocating. Parang nasasakal ako, parang pinapakialaman niya yung mga desisyon ko. But then, pag nanay ka na rin, at na-realize mo rin, at ngayon na wala nang mami mo, doon mo marirealize, yun nga ang mahirap para bang sa huli mo marirealize yung kahalagahan ng isang tao pag wala na tama naman pala na naging sobrang, strict. Dahil for all baka siguro, noon pa lang nafe-feel niya na hindi hindi magkakaayusan tong mag-asawang to. They're not for each other. Hindi, matigas lang ulo ko noon. And I'm sorry. Were you lucky enough, Snooki, to have been able to, parang, na-resolve nyo bang mag-ina lahat ng mga differences nyo before she passed away? Ang nagpapasalamat ako, alam mo, I would like to take this as an opportunity to be a living testimony of how God's grace, how God is so good. God is so gracious talaga to everyone, no matter how sinful you are. Sabi ko kasi sa Panginoon, sabi ko, God, meron akong request. Kasi talagang nafe-feel naman namin even before pa na my mom was going to go. Pero hindi lang namin ini-expect na this soon. But then, sabi ko, in my prayers, sabi ko, God, if my mommy will go, or when my mom goes, before she does, please give me the chance to tell her I love her. Kasi gusto kong malaman niya na lahat ng efforts na ginawa niya for me, kasi hodang sabihan siya ng mga tao na ginastos niya yung pera ko, mataray siya. My mom is a very misinterpret person. But the truth is, napakabait ng mami ko. At hindi ko po ito sinasabi dahil wala na siya. Talagang mabait na tao si Mila Ocampo, lalo na kung nakilala niyo siya. She's a very gracious woman, hindi siya matakaw kung sino nangangailangan sa showbiz, whether kaibigan niyang close or not. Nung may pera kaming talagang todo-todo, modesty aside, talagang, sige, ito, para sa ito. Ganon siya. Kaya medyo masama ang loob ko when people tell her na, lalo na nung bumagsak kami na, ayan, pinintasan na kami, pinintasan na yung mami ko. Hindi na bali ako Wag lang ang nanay ko. May regrets ka ba, ikaw, pansarili, sa mga nagawa mo sa kanya in the past? Or neglect to do? Siguro ang pinagsisisihan ko, I don't know if it's just because I'm so sensitive and I'm always a guilty person. I feel guilty all the time, is that parang ang feeling ko, sana I could have done more. Para bang may tanong ako ngayon, should have I done more? Nagkulang pa ba kaya ako? O tama lang kaya yung ginawa kong pagmamahal, yung pinakita kong pagmamahal sa mami ko? Yesterday, her body was cremated, no? Yes. Cookie, was it very difficult? How difficult was it? Noong una, nagpapatawa-tawa pa ako like now, Kasi parang yun yung, thank God that sa family namin, parang we use our sense of humor to get over the tragedies in life. So, nung una, nung hindi pa inaano si mami kinikremate, pagka how do you say that? Pagka yung entertain ako ng guests, o yung mga kamag-anak, tawa-tawanan pa kami, parang gano'n na, parang okay lang, cool. Pero nung papasok na siya dun sa room where she would be cremated. Ang sama ng loob ko doon, finally nagpumasok sa utak ko na wala na talaga siya. Hindi ko na siya mayayakap, hindi ko na siya mahawakan, hindi ko na siya maiiyakan pag may problema ako. Because my mom is my best friend. No matter how much we fight and make up. Yun ang gusto kong iparating sa mga tao na medyo nakakalimot, na siguro lalo na yung mga teenager ngayon na mapusok at medyo nakakalimot sila sa kahalagahan ng kanilang ina. Pahalagahan yung mga ina ninyo, kids, because talagang iba ang pagmamahal ng ina. And so, ayun talaga, I feel such a big loss. Parang nawalan ako ng kalahati ng katawan ko ngayon. Kahapon nga, sabi ko, nung kinikremate si mami, 4 hours, nakaupo lang ako. Kasi parang sabi ko, parang na-drain ako. And finally, na-realize ko nga na wala na si mami physically. Although I'm thankful to God because I know by faith that she's in a better place now.
with our Creator. Pero yung dito sa play natin, alam ko na wala na siya. Pahinga akong ganun, sumandal ako sa bench. Pero feeling ko parang wala yung ulo ko. Snooki, we thank you so much for Thank being with us you. this afternoon. It's very difficult for you to be talking about it right But, now, pero P, I thank God for Salamat. giving me the grace to hold on. Kasi ang takot ko nung una, sabi ko, baka hindi ko makayanang magpa-interview kasi baka mag-breakdown ako. Kaya lang, I know that my mom would not want to see me up there na magmumukhang kawawa na naman o mapagtawanan. This time, I want to prove that I can be as strong as my mom. I am my mother's daughter. I want her to be proud of me. And yun nga pala, yung kanina yung I love you. Alam mo, nakalimutan kong ikwento, P. I hope I'm not talking blah, blah, blah too much. But ano lang, parting shot lang. You know, it's so funny. It's so nice to realize that miracles happen. Bulol as my mom was, nung sinabihan ko siyang I love you, nasabihan pa ako ng mami ko na, I love you too, in a very clear voice. Kaya nga sabi ko, kung makakapag-apiso man yan kahit papano sa aking dibdib ng pagkawala ng mami ko, talagang nakatulong yon kasi narinig ko na parang pinatawad niya na rin ako sa kung ano mga pagkukulang ko sa kanya. thank you, Thank Snooki. you. That's very Maraming nice. salamat po sa lahat ng mga nakiramay, mga showbiz colleagues po ni Mami, mga kamag-anak namin, mga friends. Rina, I know you're watching. Thank you for helping me to hold up. And of course, my hubby, you know who you are. Bawal sabihin pangalan eh. At saka lahat ng mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. You're the reason why I'm trying to be strong too. Thank you, And Snooki. my Tita Maraming Eden. salamat for your time this afternoon. Thank you, Pia. At susunod na po sa Showbiz Central, ang Bucket List with Aster Amoy and Arnel Ignacio. Don't go away. Susunod na ang Panday at ang Bucket List.